Eto pong si Kulaong, akala niya siguro, kahit magbura siya ng mga, ano tawag dito, yung, akala niya siguro, pag nagbura siya ng mga YouTube niya o Facebook niya, mawala, hindi po naka-record ang kanyang mga vlog. Hindi niya alam, meron pong mga tao na nagre-record na ng kanyang mga vlog at marami po ang naka ano na nito, meron ng mga files, meron ng mga kung ano-ano po na gamit na mga teknolohiya para po eto nga si Kulaong ay sigurado na mabalik po sa Oblo. Ha? So ngayon po na meron pong nakapansin na mga tao dito po kay Kulaong patungkol po dito sa sa kanyang ginawa na pangtatarantado sa mga kabataan. Meron pong ahensya ng gobyerno na nakita ang kanyang ginagawang pambubuli sa mga bata. Sa mga hindi pa po nakapanood nung vlog ko kanina, ano po masyado na po talagang ano to, masyado na pong toxic si Kulaong. Talagang ano na, talagang napaka sama po na makita siya dito sa SOCMED at hindi po siya nakakatulong sa taong bayan. Toxic ang kanyang mga vlog, toxic ang kanyang mga ginagawang pag sasalita sa kanyang mga live stream. Ngayon po, akala kasi ni Kulaong, ganun-ganun lang ba? Yung, kumbaga parang, akala niya makakaligtas siya sa kanyang mga pagsasalita. Akala niya, baliwala lang yung kanyang mga ginagawang vlog. Hindi po natin pwedeng sabihin na for entertainment purposes lamang ang ginagawa ni Kulaong. Katulad po nito, si Sir Alfonso Castro de Alba, nag-post siya. At ito po ang nakalagay. Ang sabi po dito, walang lugar sa ating lipunan ng mga taong mapanakit sa may kapansanan at kanilang pamilya. Ako kasama si Teacher Kimberly Casino de Alban ay dumulog sa tanggapan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang idulog ang mga gumagamit ng mga salita upang mangutya o mangyurak ng dignidad gamit ang mga may disability at mga nangbubuli online. Maraming salamat Yusek, Attorney Aboy Paraiso at sa inyong team sa mainit na pagtanggap at pagdinig sa aming complaints at concern. Sa mga patuloy ang paggamit sa kanilang mga social media content ng mga salitang hindi maganda, lalo na sa mga may disability, you better take it down while you still have the chance of pay or face the consequences of your actions. Kaya lang nakasave na lahat Sa mga nais na humingi ng tulong, lalo na sa mga nabubuli online, tumawag lamang sa CICC hotline 1326 or mag-message sa kanilang FB page. Yan po ang post nitong si Sir Alfonsus. Alam niyo po ba, itong si Kulaong, ito po ang isa sa mga numero 1 na nambubuli ng mga PWD. Ito po si Kulaong. Ako, dagdal ako ng dagdal, wala tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo, mongoloid. Yun ang sinasabi ko, siwasampalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may mongoloid kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, pero kung makaasta ka sa social media, piling mo may pera ka. Di ba? Hindi ka ba naman yung lahi ng kabububuhan, di ba? Tignan mo nga, yung kagaguhan mo, tumatama sa mga anak mo. Di ba? Ngayon, Kulaong, sa'yo tatama. Etong gagawin ng CICC sa pakikipagtulungan ni Yusek Attorney Aboy Paraiso, napansin ka na Kulaong, ano akala mo? Walang nagsesave ng mga video mo, mga links, walang nag-transcribe?
Ha? Ano akala mo, katulad mo na magsasampa ng demanda na walang transcription ng mga ikinaso kay makagago. Ha? Yun ba ang akala mo? Ha? Ano akala mo, kakaning itek ang mga tao na binabalahura mo sa SOCMED? Ano akala mo, makakalusot ka at malalampasan mo ito na akala mo walang nakakita, walang nakapanood ng panggagago mo, pambabalahura mo at pambubuli mo sa mga may kapansanan. Kulaong, walang ibang may kasalanan nito. Kulaong, walang ibang tao dito sa mundo na gumawa ng paraan para ikaw ay mabalik sa huyo. Wala. Bukod tanging ikaw ang gumagawa ng mga paraan para mahuyo ka. Kahit sa mga kaso na sinampa sa'yo ni makagago, ikaw ang lahat ng gumawa ng ebidensya. Walang gawa-gawang ebidensya doon. Ikaw lahat ang nasa video. Bunganga mo mismo ang ebidensya. Kaya ngayon, Kulaong, alam mo, syempre, wala namang ibang goal dito kung hindi ang maibalik ka sa hoyo. Wala namang ibang goal dito kung hindi ang maipasok ang muli sa kulungan. Para makamusta mo naman yung mga kasama mong Sputnik. Saka 'di ba sabi mo ikaw ay tinawagan ni Alex Peralta na papalitan ang iyong pangalan. Papalitan ng pangalan ng Alex Boncayaw Brigade. At gagawin na itong FLM Brigade. Baka gusto mo silang makamusta, di ba? Dumalo ka muna sa kanilang kulungan. Sa mga tropa mo na Sputnik, na miss ka na. Miss na miss ka ng idona. Eto na yun, Kulaong. Babagsak ka talaga dito. CICC ang kikilos para sa ginagawa mong panggagago dito sa SOCMED. CICC ang tutulong sa mga biktima. At sinabi ko na kay MG na siya ay kinukumbida, iniimbitahan na pumunta po doon sa ano pangalan nito? Children with Disability Advocacy Group o Advocacy Group. At alam mo ba, Kulaong, nako, mawawalan ka ng gagatasan dito sa SOCMED. Bakit? Kahit 29 pesos na palipad, hindi ka na makakatanggap. Alam mo ba kung bakit? Kasi ipapatake down ng mga social media accounts mo. At in perpetuity, na hindi ka na pwedeng gumawa ng mga social media accounts. At eto, Kulaong, ang matindi. 3 social media accounts. Ang may kakausapin ng isang grupo. Kasi itong unang hakbang yung matigil ang iyong tapuputak sa SOCMED. Ang unang hakbang ay ipasara ang iyong YouTube, ang iyong Facebook, at ang iyong TikTok. Maaring baka mapagbigyan ka pang makagawa ng Twitter or yung X, o kaya sa ibang mga platform. Tingin ko baka sa Lazada ka na mag-post o sa Shopee ka na mag-post ng mga video mo. Baka doon ka na mag-live sa Shopee at Lazada. Kasi kapag ikaw talagang pinasara ang iyong mga social media accounts, YouTube, Facebook at TikTok, 3 malalaking platform dito sa Pilipinas, ang ikaw ay tingin ko hindi ka na makakagawa ng account. At kapag nakita
mga SOCMED platform na ito na mukha mo ang nandoon sa kanilang platform, nako sigurado ako. Masisibak yan. Kaya kulaong, ang masasabi ko lang, kung ako sa'yo, kung meron kang kapangyarihan o meron kang paraan para mag-backdoor papuntang Malaysia, gawin mo na. Kasi may hold departure order ka, hindi ka makakapag-abroad. Meron kang hold departure order. Wala rin yung passport mo, isinuko sa judge noong ikay nagpiyansa. Ha? Saan galing yan? Abay, galing mismo sa abogado mo. Nabanggit sa akin yan na kapag ikay magpapiyansa, ikaw ay isusuko mo ang iyong pasaporte. Kung meron ka mang hawak dyan na passport, tingin ko, hindi valid yan. Kung meron ka mang passport ng Francis Leo Marcos, tingin ko, hindi yan tatanggapin kasi wala naman talagang nabubuhay na tao na nagngangalang Francis Leo Marcos. Norman Mangusin meron. Kaya yung sinasabi mong your time is running up sa mga sinasabi mong kakasuhan mo, yung sinasabi mo na mga salita na your days are numbered, kulaong, mas bagay sa'yo yun. Mas bagay sa'yo. Ate Kikay, salamat. Ayun, Ate Kikay, Tolma, KMG Bungo, wag nyo tigilan si Kulaong. Ate Indaylay, ayan. Salamat po sa inyo pong pakulay. Sa click na lang siya mag-live para magkasama na sila ni Vitali. Sinong Vitali? Si Vitali, yung Russian. Yung ba yun? O kaya yung meron naman yung mga ba yun? Yung Ismule ba yun? Ewan ko, nakalimutan ko yung mga kinakantahan ng mga mga vlogger din, kinakantahan nila. Meron ganun platform, puro kantahan. O kaya meron namang isang platform yung parang sila, yung parang dating. Ayan, makikipag-usap ka dun sa mga taga iba't ibang bansa. Diyan na lang makakapag si Kulaong. Kasi po, ito po'y sineseryoso na po ng ating gobyerno. Alam mo, Kulaong, ang isa sa pinakamahirap na mga kalaban mo ay gobyerno. At gobyerno ang CICC. Gobyerno po ang CICC. Kaya po, yun, Bigo Live, Jun Morales, Bigo Live. Eto mahirap, Kulaong, napansin ka ng taga-gobyerno Ingay mo kasi Dada ka ng dada Pati anak ni MG, inaaway mo. Diba? Dinadamay mo. Sabi mo, anak ni Makagago. Nabiyan mo na Mongoloid. Diba? Kaya eto, Kulaong, hindi kami gumawa nito. Hindi kami ang may kasalanan nito. Walang ibang dapat sisihin dito kung hindi ikaw. Kaya nga nung minumura mo yung si Karemi, di ba? Sinagot ka ni Karemi. Kasalanan ko. Naalala mo yun, Kulaong, yung tawagan nyo na nirecord ni Yama? Sabi mismo ni Remy sa'yo yan. Kasi wala naman talaga siyang kasalanan sa nangyayari sa'yo. Ikaw talaga ang may kasalanan sa lahat ng mga kamalasang inaabot mo ngayon. Kung ikaw sana'y nagpatuloy na lang na maging panadero, kung ikaw nagpatuloy na lang na magmasa ng mga monay, pandekoko, pandehopya, pandesal, at makabayan na tinapay, di sana hindi mo inaabot to. Diba? Hindi mo kasi kayang makontento. Pinag-aralan mo nga buhay ng mga Marcos, pero yung mukha mo naman hindi mo pinabago para magmukha kang Marcos. Alam mo kung ano ang Kulaong ang isang problema? Master mo buhay ng mga Marcos Saludo kami sa iyo dyan. Alam mo ang istorya ng mga Marcos.
Alam mo kung paano magpanggap ng tunay na Marcos. Walang tatalo sa'yo dyan. Ikaw ang pinaka greatest conman, greatest con artist pagdating sa pagpapanggap na Marcos. Kaya lang Kulaong may isang problema. May isa pong problema. Ang mukha mo hindi pang Marcos. Ang mukha mo parang mukha ng isang kalsadang hindi natapos ng DPWH. Natapos man pero lubak-lubak. Kaya pasensya ka na Kulaong. Pasensya ka na Kulaong. Hindi mo binago mukha mo eh. 'Di ba? Okay na sana, alam mo kung lumabas ka, Mayaman Challenge. Tapos kamukha mo talaga si Rafael Rosel, yung gaganap ng iyong pelikula. Okay yun. Kung lumabas ka, hindi mukhang ganyan. Hindi the picture that you can smell. Kaya lang, lumabas ka Kulaong. Ang mukha mo, mukha kang alam mo yung yung etchas na natapakan. Ganun yung itsura mo eh. Yung etchas na natuyot ng konti sa araw, yung na-toasted yung surface. Yung medyo natuyot, pero malambot pa yung ilalim, tapos tinapakan. Ganun ang itsura mo Kulaong eh. Pagkapangit-pangit. Kaya, ang nangyari, talagang magdududa kagad ang mga tao na hindi ka Marcos. Kahit anong gawin mo pang pagpilitan mo. Kahit anong flex mo ng mga kayamanan mo, meron kang gold na may painting ni First Lady Imelda Marcos, may Bentley ka, may Audi ka, may Mercedes ka, may mansion ka sa Green Meadows, meron kang 37th floor Legrand. Lahat yan Kulaong, hindi sapat. Dahil yung mukha mo ang problema. Tapos samahan pa ng ugaling barubal na ang mga may kapansanan at ang mga kabataan, binubuli mo. Dinadamay mo sa away matanda. Yan ang mga pagkakamali mo Kulaong. Pero siyempre, sino ba si Makmak Pablo para pakinggan mo? Ang intindi mo nga sa iyong sarili, ikaw ang pinakamatalino. Pero hindi Kulaong. Ikaw ang pinaka-tukmol na tukmol at mokong na mokong, tamulmol na tamulmol ang dating mo dito sa Sokmen. Number 1 kang Kulaong. Number 1 kang manluloko. At eto na. Eto na talaga ang katapusan mo, Kulaong. Pasensya ka na. Sineryoso ng tao ngayon ang mga katarantaduhan at pinaggagawa mo dito sa Sokmed. Pasensya ka na. Hindi namin to ginusto. Ikaw ang may gusto nito. Ako, kasuhan mo ako. Kahit 1,000,000 kaso, Kulaong tatanggapin ko. Kahit 1,000,000 kaso, 1,000,000 counts ng pagsasabi ko ng pangit ka. Okay lang sa akin Kulaong. Nating tulus. Sanay ako sa hirap. Galing ako sa wala. Naranasan naming mag-ulam ng mantika lang ang ulam na pinagpirituhan ng itlog nung umaga. Naranasan kong mag-ulam ng sedi. Alam niyo yung sedi? Naabutan niyo ba yon? Yung sedi o kaya corn beets? Yung mamiso, saka yung maxi. Yung mamiso na cornic, bibili lang ako nung 2 nun. Yun ay ulam ko. Kaya kung ako man maipakulong mo Kulaong, kaya ko. Ang tanong, kapag ba ikaw ang naipakulong, kaya mo ba yung mga taong binaboy mo na mga preso doon
sa BJMP, mga mga preso ng mga grupo ng Sputnik, Alex Boncayaw Brigade, mga akro, kaya mo ba sila? Yan ang malaking tanong, Kulaong. Kaya mo kayang i-endure ang mga panahon na ikaw ay mabubulok sa kulungan? Yan ang tanong natin ngayon kay Kulaong. Diba? Ito, CICC, Cybercrime Investigation and Cooperating Center. Cooperating Center. Kulaong, napansin ka na ng gobyerno, so you better shut your mouth. Kaya lang, hindi ka makikinig. Bakit? Kasi kilala ka namin. The more ka na kinakalaban, the more ka na nanggagalaite. Kaya nga 'di ba? Yung mga pagiging impulsive mo, yan ang nakapagpahamak sa iyo. Yung pagiging hard-headed mo at ang pagiging mainitin ang ulo, arrogante, yan ang nakapagpahamak sa iyo. Which is napaka-buting pangyayari kasi hindi na po mahihirapan ang mga Pilipino na nabubwisit sa iyo, Kulaong, na ikaw ay ibalik sa oblo. So, Kulaong, better luck next slide.